Ay, magandang gabi ho mga friend. Marami tayong pagkukwentuhan ngayon. Si Baste, si Kimo, si Sara. Magbibigay tayo reaksyon. Unahin natin si Baste. Ha? Ito siya oh. Humpak na yung mukha oh. Tsura nito oh. Hanggang dito tato ang puta. Presidente o tatakbuhin ito. Pagka si Sayad may awa ang Diyos at makumbik. Pero kung aandar yung kay Satanas, baka makaakwit. Pakinggan natin. Nagbibigay ho siya ng ano dito kanyang tawag ito. Opinyon sa nangyari kay Marcoleta. Pakinggan natin. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo today, sir? Ano? Mayor Baste, meron po ba kayong opinion sa nangyari kay Mike at saka Defensor at saka kay Senator Rodante Marcoleta, sir? Isa lang ang masasabi ko, mahirap talaga intindihin ang kilos ng gobyerno kung bakit may mga taong nakukulong ngayon. May kasalanan, tanga. Kaya nakulong. Ano ka ba? Mas mahirap yung gobyerno ng tatay mo. Walang kasalanan, pinakulong nyo si Dilima. Tayo na, klase ito mga puta. His Excellency, wala pa yung sagot nito doon sa ginawa nito pambababoy sa harap ng DNR. Hanggang ngayon, hindi pa sumasagot. 5 araw lang ang ibinigay ng DNR dito para magpaliwanag bakit niya binaboy ang harap ng DNR. Hanggang ngayon, wala. No, His Excellency. Kasi siyempre sila yung nasa kapangyarihan. Kung sino yung hindi sumunod sa kanila o ayaw Alam mo, Baste, kung talagang gagamitin itong kapangyarihan, dapat matagal na sinibak na mayor to Oo, di ba? Oo. Hindi na nagtatrabaho halos to Oo. Kung hindi magaganito na lang, humpak na yung mukha sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Para hindi Si Dilima yun, tanga. Kung hindi pa natanggal yung tatay mo, baka hindi pa nakalaya si Laila Dilima na humaba yung usapan, it's because they're in power. Those that oppose them, they will do everything using the bureaucracy or anything and the law against people, those who oppose them. So, wala tayong Yun ang ginawa ng tatay mo. Tanga. Di ba yung Parmali, nag-iimbestiga sa korupsyon si Latik Gordon ginulo-gulo ng tatay mo? Hanggang ngayon, wala pa yata nanagot niya sa putangin ng Parmali na yun. gawa dyan. Meron ka talagang abusado na administrasyon. Sir, Ang yung administrasyon yung abusado, tanga. Ang daming pinapatay ng tatay mo, kaya nandiyan yung tatay mo Dahil yung tatay mo, gunggong, sa halip na anuhin yung mga pinagpapatay yung mga, kung ano, ang daming pinatay. Kaya dito kay Bongbong, wala pa naman yatang napapatay na walang dahilan ba? on a different topic, doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Vice President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood. Kasi Bakit? nung simula pa lang, when did this impeachment campaign begin? It was, 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung Anong simula ng termino ni Marcos yan? Tanga! Pagsimula ng termino nito si Bongbong yung kapatid mo hinahatid pa ng helicopter para madatnang gising yung kapatid, yung anak niya.
Ginawa pa ng DepEd Secretary yung kapatid mo, kaso palpak. Kaya sabihin itong gago na to. Wala talaga to, mga demonyo itong mga to. The Vice President for what? The confidential funds. At ngayon, dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Ayaw magpaliwanag, asa na nga yung confidential funds ang dinala nung kapatid mo. Yung tinatanong lang naman, kung mapapaliwanag niya, di wala namang kaso. Gago talaga itong mga pamilya na to, no, mga boss. Tuloy mo, baste. Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. Tanga! Ayaw nga niya impeach, pinapasagot nga yung kapatid mo, ayaw sumagot. Ayaw magpaliwanag yung kapatid mo. Huwag kang mag-alala. Malakas yung kapatid mo. Baka hindi ma-impeach. Ay, na-impeach na pala 2 beses. Baka hindi ma-convict. Nothing to worry about. Nandaming 16. 16 ang kailangan na boto para ma-convict yung kapatid mo. Mukhang mahirap ang halupain. Mukhang walang pag-asa eh. No? It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi, kaya nga, Tanga. Pinuwesto na nga sa DepEd wala namang ginawa. Puro overprice. Pati yung libro ng kung ano, 10 milyon na hinihingi ng kapatid mo. Gago. nila, ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Tanga. Ayan na naman sila. Isang naratiba. Yung impeachment. Ay nako. Sa totoo, mahirap makipag-usap sa tanga. Oo. Gusto nila sila. That's all that I can say. Pag pumayag yung mga tao, wala na kami magawa. So ano po yung reaction ninyo doon sa bago-bago lang na natapos ng INC rally na nagpakita talaga ng suporta ang mga Pilipino na-extend pa siya for 3 days in as far as airing their concerns to what's happening to our... Balik ka yung pangutaan namin. Okay. Ang daming patalastas, mga boss. Ano po yung reaction niyo, sir, doon sa INC? INC rally? Hindi ko alam. Wala akong, hindi naman ako involved nun. And hindi naman nakuha nila yung main objective nila. It was to deter the administration from taking Rodante Marcoleta. So I do not know. Sir, I have no comment. Sir, marami pong mga kababayan natin na nagsasabi na Yung tattoo niya rito, mga pre, pag ganyan, no? Tapos parang tao na may sungay na nakaganyan. Yan, no? Tinitingnan ko mabuti, oh. Nakaganyan, eh. Nakaganyan, no? Tapos parang tao yung ulo na may sungay na ganyan. Kulay itim. No? Itim, no? the event, sana hindi po mangyari na ma-impeach nila si Vice President Duterte. There will be another Duterte that will be running for the presidency. What's your reaction to the clamor of the people that your names and also that of Congressman Pulong are surfacing? We need tomorrow take care. Ay ang interview. Sa bagay, may surface nga ang pangalan nito si Boy Tato. Siya papalit kay Sayad kung sakasakaling mangibabaw ang liwanag diyan sa Senado, no? Pero yung mga ganon, sana wag. Kapoy kayo na. Masul. Honestly, when I've got Friend matter, pinayagan po ng trial chamber na ang prosecution mag-go through sa mga possession ng papa mo upon his arrival here during his surrender. What's your reaction to that, sir? Kung siya na makita, may dala akong papa. Yung brief. Utang yun na mo, na sila laing makita. Diha. Sir, just to conclude, do you have a message to the Filipinos? Iisip na message to the Filipino. Lahat talaga, ano? Puno, pati dito, tattoo. Ano yung tattoo niya rin sa mga kamay?
Parang kompas eh. Parang kompas yung tattoo niya dito. Yan siya oh. Di isip siya kung ano message siya sa mga Pilipino. Well, probably, like, balik na tayo sa impeachment because that's the biggest issue now eh. Kung papayag kayo, wala akong problema sa amin. Tingin nyo, wala talaga silbi ang konstitusyon natin. Wala kami magawa. In the first place, nandyan lang naman kami kasi binoto kami as Sa pag-aalok, mismong konstitusyon na pero tingnan natin kasi destiny talaga ng tao yan kung anong mangyayari sa kanya. Pero yung masasabi ko lang talaga, ginawa nila yung impeachment na the entire campaign for 3 years talaga nilang pinagsikapan ng administrasyon yan kasi gusto nila sila pa rin. Yan nga. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Sir, on behalf of the Filipino Tama na. Yan o, nagiging presidente o. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano to ah. Itong palang tula ni Sara na to, puta. Kinopya lang ito, hindi pa sa kanya ito. Kalahin mo, ito lang ay pinunta nito dito sa Senado, kung di ba naman may siras at puta yan oh. Para tumula lang ng, ay, sus Mariosep. Yes. So my statement is in this Kapirasong litanya, putang na naisip pa. My statement is, in this, ay kang puta, wala talaga. bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Maraming salamat. Yes. So my statement is in this bloodbath and bloodshed. Tama na, puta na. Diyos ko, presidente, oy. Yung mga, ano naman, maawa kayo sa Pilipinas. Mga kakampi nito na senador. Diyos ko. Tawa kay Abante, mga pren. Si Benny Abante, oh. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos, ang ina ninyong lahat. Yan po ba ang magiging Pangulo ng Pilipinas balang araw? O, tangin na. Diyos ko, maawa kayo. Mga senador, nasa kamay ninyo ang ipagbabago ng bansang ito, no? Ha? Paulit-ulit, pag ito nakatakbo, inutil ang gobyernong ito. Punta tayo dito kay Kimo. Ewan ko totoo mga pren, ha? Takot ba sa katotohanan kaya pinatitigil ang trial, ha? O ito. Takbo na naman sa Korte Suprema eh. Ewan ko totoo ha? Vice President Sara Duterte pinatitigil sa Korte Suprema ang impeachment trial laban sa kanya. Mabante sa balita si Abante reporter Lian Bustillos. Lian. Wedge naghain sina Vice President Sara Duterte at ang kanyang mga abogado kabilang si Attorney Israel Torion ng urgent manifestation with motion sa Korte Suprema upang hilingin ang paglalabas ng status quo anti-order na pansamantalang magpapahinto sa impeachment trial laban sa Vice Presidente. Vice President Sara Duterte pinatitigil sa Korte Suprema ang impeachment trial laban sa kanya. Mabante sa balita si Abante reporter Lian Bustillos. Ewan ko totoo yan. Oo. Pero malamang ha. Alam nila talagang maraming inappoint yung tatay niya sa Korte Suprema, di ba? Mamaya ni Kiki mo, eto muna.
Ngayong taon naman, umabot na sa higit 20 million pesos ang nagastos para sa local at foreign trips ng OVP. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa pagpasok ng taong 2025, sunod-sunod ang travel abroad ni Vice President Sara Duterte. Nitong Pebrero, kasama ng bise ang kapatid niyang si Kitty Duterte sa Japan para sa isang private trip. Nagpunta rin siya sa Hong Kong nitong Marso. Sa kaparehong buwan ay sinundan naman ng bise sa the Netherlands ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC Detention Facility. Nagpabalik-balik dyan ang bise. Bukod dyan, bumusita rin siya sa Qatar, Malaysia, Australia, South Korea. Nito namang August, sa Kuwait at France naman siya nagpunta. Ayon sa OVP, nasa 20.68 million pesos na ang kanilang gastos para sa kanyang biyahe sa Pilipinas at abroad. As of July 31 pa lang yan. 7.473 million pesos ang nagamit sa international travel, habang 13.207 million dito ay nagastos sa local travel. May natitira pang 42 million pesos ang OVP mula sa inilaang 62.5 million pesos na pondo para sa kanyang travel expenses ngayong taon. Susunod na taon, nasa 20 million pesos na lang ang budget allocation para sa travel expenses ng OVP. Sa ngayon, may nakatakdang biyahe si VP Sara papuntang Japan ngayong buwan, pero hindi pa kumpirmado kung tuloy ito. Ang sigurado, ang pagpunta ng bise sa Naga City ngayong Setyembre para makaisa sa Peña Francia Festival. Ngayong taon naman, Ito, nung pumunta ng Senado para tumula, oh. Parang kandidata. Parang kandidata lang, paakyat ng stage. Pera ng bayan ang pasweldo niya sa sandamakbak niyang bodyguard. Tabi-tabi kayo, dadaan ng reyna ng mga may sayad. Tawa ko rito eh. Punta na tayo dito kay, coming from you, ang jester ng Senado. Jester parang clown, ano? Ito yung gago yan. Tangin ng itsura. Tangin na. Comelec, ayusin nyo nga kasi pag papatakbo ninyo ng mga kandidato, pagka-senador. Tangin na. Mga kawawa ang Pilipinas sa inyo. Pati baliw, pinatatakbo nyo. Taka mo si Kibuloy, sabihin niya siya ang appointed son pinatakbo nyo senador. Ayaw ko sabihin, matatalino kayo dyan. Dapat sinasala nyo yung kandidato. Kagaya ng ginagawa ni Kimo, tingnan mo. Si Kimo. Ginoong tagapamahala ng hukumang ito, nais ko lamang po sana hingin ang mga credentials ng ating saksi. Ganun. Pag nag-a-apply sa inyo ng senador, hingin nyo yung mga credential. Wala eh. Kagaya yan, nasa Senado, anong yan? Paano po lahat ng kanyang certification, lahat upang mapatunayan po lahat. Kita mo, lahat hinihingi, pati mga certification. Sana hiningan mo ng NBI clearance. Ina ka. NBI agent yan. Visit kang Kimuka, oo. Tuloy. Lahat na is ready. Ginoong tagapamahala ng hukumang ito, nais ko lamang po sana hingin ang mga credentials ng ating saksi kung paano po lahat ng kanyang certification, lahat upang mapatunayan po natin lahat na is ready. Ginoong Ito pa yung gago. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi,
Kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-o-object. Yan, puta na, tignan nyo. Eh kung hiningi nyo yung credential niyan, eh puta na, credential pala na yan. Graduate pala na UP yan. Sabi niya, University of Prison. Tangin na. Tapos senador, number 1 pa. Tao naman, puta, ano bang nangyayari sa mga butante? Medyo magulo po eh. Magulo. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong pong February 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yun? May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po, na kopya, kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Hindi po yung mismong tao? Yes po. Ang hinihingi po kasi ni DOJ is kung sino yung nag-screen record through OBS, sir. Hindi po yung mismong tao. Kasi sinampahan nila ng sinampahan nga nila ng kaso sa DOJ ito si Sara Duterte ng NBI. Kasi nga pinatatawag siya, mamaya, paliwanag ko na naman, paliwanag. O tuloy mo mo, ano yung hinahanap mo? Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit? Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Tanga talaga po, tanga na eh. Kasi may kausap si Inday Sayad, may kausap siya nung nagbabanta siya. O, yun. Gusto niya malaman yung taong kausap kung sino. Gaano kaano tong tao na to, ano? Eh, lahat ng tao nakapanood sa buong mundo. Yung pagbabanta na ginawa nitong si Inday Sayad sa buhay nung presidente sa kanong asawa niya. Ang gustong mangyari ni si Kimo, yung mismong kausap ni Inday, ang maglabas nung nung video ni Inday. Yun ang gusto mangyari ni Kimo eh. Ano mo? Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Yung mismong kausap, kasi nga nagkasalita si Inday, di ba? Siyempre may kumakausap. Parang nag-i-interview kay Inday. Yun ang gusto niya malaman, yung kung sino yung nag-i-interview kay Inday. Hindi tanong mo kay Inday, tanga. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman. Napakahalaga raw, putang ina to, gago. Ano malalaman? Sasapalpalin siya nung NBI agent. Kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Okay. Yun lamang po. Maraming salamat po. Doon niya na ngayon babase yung kanyang boto na acquittal. Sigurado yun. Dahil nakausap mo ba yung tao, yung nag-i-interview kay Inday, yun ang gusto niyang makausap dahil napaka-importante nun dahil raw file daw yun dahil yun talagang para gaano katanga, doon niya ngayon ibabase ang kanyang acquittal. Tapos na. Kasi hindi po, sabi ng alam nga naman makakausap niya yun silang dalawa nga ni Inday nag-uusap di ba? Silang dalawa ni Inday. At habang kausap nagsasalita si Inday na huwag kayong mag-alala, ma'am. May kinausap na akong tao, papapatay ko. Di ba? Ganon.
Ito yung paliwanag mga boss nitong itong defense lawyer ni Sara, ha. Yung the truth of the matter is this, sabi niya, ha. Operation Romanov versus BP Sara ginaslight. Mga pakinggan mo, ha. Is this. Ah. She and her family were threatened. Oh. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. The NBI's own... The plot, ha, the plot na patayin ng buong pamilya, the entire family. Sabi nitong abogado na to, ha. Sige. Records prove this. Records. In the minutes of the meeting of Dempsey Reyes' interview, he said, and I quote, "May press con kasi earlier than that," sabi niya, parang hindi lang niya gusto daw, sabi lang niya, gusto daw siyang patayin daw, according to her, ni Speaker. That was during a press conference the day before, November 2022. End of quote. During the virtual press con, Princess Maui mentioned Operation Romanov again, and even warned her about her safety. Reyes talked about it, Princess Maui reiterated it, but the NBI gaslighted it. When VP Sara NBI pa ang sinasabi niya na ginaslight ng NBI, ha, but the NBI gaslighted it, ha. Sabi niya, ha. Tignan mo ano. NBI, sagutin niyo nga to. Kung ginaslight niyo nga raw. those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. Kaya nagbanta siya. Kaya nung narinig daw niya yan, kaya huwag kang mag-alala, ma'am. May kinausap na akong tao. Pag ako napatay, sabi ko pa, yun na yung tumbok niyan. Pero ito, mga friend, patapusin natin ito, abogado na to. Operation Romanov is in place, and the threat against their lives is real. The threat against their lives is real, sabi niya. Ito yan attorney. Nung paulit-ulit, no? Sana ito dumating to sa kay attorney, no? Pero paulit-ulit na ako dito eh. Nung si Inday ay nagdadaldal na huwag ka mag-alala, ma'am, sa buhay ko. Nakausap na ako. Sabi niya. Kaya nung nakakita yan, yung video na yan, pinatawag na agad si Inday sa NBI para makausap ng NBI director na si Santiago. Pero hindi siya sumipot. Kasi gusto malaman ni Santiago kung bakit nga nasabi ni Inday na papapatay ninyo itong tatlo na to. Kung bakit niya yun nasabi. At gusto malaman ni Santiago kung sino yung nakausap ni Inday dyan sa Operation Romanov na yan. At handa siyang tulungan ng NBI. Nakapag-aral ka di ba? Abogada ka, di ba? Abogada ka. Yung ba ang tamang gawin kung meron kang nalaman na ganyan na may magpapapatay sa'yo? Operation Romanov, uubusin yung pamilya mo. Tapos ang gagawin mo, kung di ka ba naman gagot kalahating tangay, abogada ka eh. Sa bagay, wala ka nang mahanap dito kay Inday. Yun nga, sheriff na nagsisilbi, nagtatrabaho, pinagsasapak na itong gagon to eh. Oh. Di ba? Dapat yun, pumunta ka ng NBI. Eh hindi, nagdadaldal ka ng nagdadaldal. Kamagalala, ma'am. Nung nalaman mo sana yung Operation Romanov na sinasabi nitong abogado na to, abogado neto, pumunta ka na sa NBI. At nagpa-blatter ka na tungkol sa sinasabi mo na yung nagsabi sa'yo na pinapapatay na yung buong pamilya mo ni Marcos. Humingi ka na ng tulong. Ang ginawa mo, kinausap mo yung private army mo na pinagbilinan mo na may kinausap na akong tao, sabi niya, may mga tao talaga kayo. Di ba kahit sabi nga ni Mutabato, sa kanila sa Kanyas talagang kayo nagpapapatay gamit pangakapulisan.
rebel returnees, tapos binabaon nyo sa Laod Quarry, hinuhulog sa... Talagang may hinulog pa sa... Sabi nga ni, Bello ba yun? Sabi ni Atty. Claire, hinulog sa helicopter, talagang kayo ang nagpapatay. Tapos sabihin mo, Operation Romanov. Dapat yun, punta ka na agad sa NBI kasi napaka-importanteng. Sabi mo nga, pinapapatay yung buong pamilya mo ayon sa impormasyong nakuha mo. Punta ka, hindi yung kukonta ka ng mga papatay doon sa daldal ka pa ng daldal na hindi ako si Ninoy. Si Ninoy hindi nakaganti. Anong alam mo doon? Nakakasiguro ka ba na si Marcos ang nagpapatay kay Ninoy? Sobra to mga friend. Ang utak nila para silang mga wala sa sarili. Ang imahinasyon nila iba, no? Sa totoo lang. Inday Sara is not Ninoy Aquino. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti. Bakit? Yun ang ko dun mga boss. Bakit aabot sa patayan? Kung nakakuha ka ng isang impormasyon na galing sa kung sino man yung siraulong nakakausap mo na merong Operation Romanov na papapatay yung buong pamilya mo, mantakin mo, putang ina, ang lupit ng mo, intelligence report mo. Kaya gustong malaman ng NBI director kung sino. Dapat ni-report mo sa NBI. Pinatatawag ka sa NBI, tutulungan ka ng NBI. Pero hindi ka pumunta. 3 beses kang inintay. Kaya nagsampa na sinabi dito nitong agent na to nagkaso na sila sa Department of Justice na hanggang ngayon walang nangyayari. Inciting to sedition nga yata ang kinaso rito sa grave threat ng NBI na hanggang ngayon ewan na nga kung bakit natutulog pa, no? Ito mahaba ng kwentuhan natin mga friend, tungkol na naman dyan, ang tayo may Operation Romanov. Kaya niya yun ang gustong mangyari ng abogado, na kaya niya nasabi yung mga salita na yun, dahil nga doon sa nalaman niya impormasyon na ipapapatay na silang lahat. Yun. Anyway, maraming dalubhasa sa batas ang nagsasabi na nakakalamang daw ang prosecution dito sa 3 araw na pagtatapon ng pera ng 25 million kada isang hearing, pero sabi naman ng kampo ni Sayad, sila ang nakakalamang. Di ba? Ganun naman putang talaga to, mga abogado. Ewan ko no mga boss. Ang lupit, no? Mantakin mo yun. Yan na lang. Di ba? Simpleng-simple na. Normal ka na tao. Vice President ka, abogada ka. Operation Romanov, alam mo na merong banta sa buhay ng buong pamilya mo. Di i-report mo sa police, IDG. Yun na nga, NBI. Dahil napakadelikado kagaya nung ginawa ni Atty. Claire Castro. Di ba? May parang banta sa buhay niya. Kaya, nagpa-blatter siya. Ganun lang kasimple. Hindi na yan dapat. Umabot dito sa impeachment trial na to. Hindi na dapat umabot yung grave threat na yan Kung may utak ka, re-report mo lang Isang tawag mo lang sa NBI Director Santiago, meron akong dito, impormasyon na pinapapatay ang buong pamilya ko ng mga Marcos. Tapos, Operation Romanov. Baka madapa pa si Santiago sa pagpunta sa'yo at bibigyan proteksyon ng buong pamilya. Badik, gwardiya mo lang, mahigit 400 pinasisweldo ng gobyerno. Mas marami ka pang bantay kaysa kay Marcos, kay PBBM. Tapos, baligtad to Baka yun ang plano nyo, ubusin nyo yung Marcos para kayo na ang galing nila sa Saiwan, mga friend, di ba? Yan ang mabigat dito.
Sa Lunes na naman, mag-uubos na naman ng 25 million. Buti kung 25 million lang yan. Malaki, baka mas malaki ngayon yan eh. Kasi ang alam ko, sabi sila, ordinaryong hearing, kada hearing ng Senado, sila mga senador, 25 million ang gastos. Eto iba eh. Maraming mga abogado. Siyempre, alam nga namang hindi pa kakainin ng Senado yan. Di ba? Oh, yun yan. O sige mga friend. O kayo mga senador kayo. O, tama ba yun? Ginawa ni Sayad? No? Kung kayo, ikaw, tawag dito si Kawatano. Kung kayo, nakarinig kayo ng ganyang klaseng banta sa buhay ninyo, anong dapat nyong gawin? I-report ninyo sa NBI. Humingi kayo ng tulong. Diba? Maski sinong taong normal ang pag-iisip, may banta sa buhay mo, nalaman mo, saan ang takbo mo? Diba? Kaya nga magpapile ka. Papablatter mo, punta ka sa pulis. Chief, meron mo kami nakarating sa may banta ako sa buhay ko eh. Ito yung nagsabi narinig daw niya doon. Galon! Ang ginawa ni Sarah, nung may nakapagsabi sa kanya, tumawag na siya ng mga tao niya. Kinausap niya na yung mga killer. Ha? Pag may nangyari sa akin, patayin mo si Bombong, si Disa, tsaka si Martin Romualdez, ha? No joke, ha? And he said yes. Mantakin mo yun. Normal ba yung pag-iisip mo, Sara Duterte? Vice-presidente ka pa naman. Ano klase ito? Ngayon, sasabihin mo, pinupolitika ka, bugok. Sa bagay, sanay ka naman dyan eh. Yun ngang sheriff, pinagbubugbog mo eh. Sa totoo lang, masyadong mga friend. Hindi dapat umabot dito eh. Kung yung Abby Andres nagreklamo, kaso hindi nga makapagreklamo dahil tinapatan ni Digong. Magkakaso ka? Sabi ni Abby Andres, nakita ko yung television, sabi ni Abby Andres. Tinanong pa si Digong, ano masasabi ninyo sa ginawa ng anak nyo dun sa sheriff? Kulang pa yan, kung ako, tinadyakan ko pa yan eh. Ganun ang sagot ni Digong. Sumaybayan ko yun eh. Kulang pa yan, kung ako yan, tinadyakan ko pa yan eh. Sabi! Kaya po, magkulab na tayo mga friend. Basta yan mga bossing. Matagal pa yan. Marami pang dadaanan yung impeachment na yan. Umpisa pa lang yan, iisa pa lang yung 3 araw na. Ang dami na naiinip. Pati yung mga mabibigat na mga abogado na, sila Igon kayo sa lahat. Nagtataka sila sa isang testigo. 3 araw. Puro technical. Ewan ko kung nangyayari dyan. No? Wala. Basta yan, dapat humanda ang taong bayan. Pag yan ay na-acquit at tinanggap ng taong bayan, pinanonood nyo lang, nawi na lang yan kayo ng mga senador, ewan ko ang nangyayari. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karoks. Kahit na po yung pinakamagaling na abogado sa Pilipinas ang kuhain ni Inday Sayad, ay mahihirapang maipanalo ang mga kaso niyang impeachment sa Senado. Totoo yun. Sa sarili bunganga niya nang galing na ipatitigok niya si BBM Lisa at Martin Romualdez. At may video pa. Mabuti sana kung voice recording lang yung pwede pa niyang ikaila na sa kanya ang boses na yun. Totoo nga. Pero si Kimo, para kay Kimo, hindi original. Hindi yun ang raw video. Galing. Kimo! Ang puta, Kimo. Hindi ka pa mag-resign. David Alin Mendoza, Karoks. Balita ko po, ay tumakbo na sa Supreme Court yung isang aso ni Sayad na si Toron para ipatigil impeachment trial ni Inday Sayad. Yun nga. Yan ba walang kasalanan, di ba? Mary Lebron, shout out. Good evening sa Rocks. No skipping ads, sabi niya. Marami bang ads? Apolinar Tolentino, shout out. Bakit ang mga politiko, pag may arrest warrant na, nagpapa-hospital, arrest at kung ano-anong sakit ang nararamdaman? Abe, payag naman yung pulis eh. High blood, sipin mo, high blood, hospital. Puta, matagal na akong high blood. Lusartan lang katapat.
magse-70 na ako sa Agosto. Nakamutan. Konti lang naman diferensya namin ni itong si 72 pala ito, si Marco Beta neto eh. Oh. Mas masarap ang buhay sa akin yan, hamak. O, di ba? O sa kinakain lang lahat. Sa tinutulugan yan, lahat. O. Kaya mas mukhang bata, mas mukhang matanda yata ako kay Marco Beta eh, di ba? O, groovy, tapos nung dadamputin sakit dibdib ko. May high blood ako. Lahat ng check-up inabot. Tayo na masarap sa sa politiko. Honorable ang tawag sa'yo. Maski na plunder ang kaso mo, putang ina. Tuloy natin kay Pulinar. Nung nambabalahura sila, bakit wala silang high blood? Dapat ipagbawal ang gawing depensa ang high blood kontra warrant of arrest at bigyan na lang ng losartan. Yun nga, o kaya lason para matapos na at mabawasan ng makatulad ng mga politikong gago. Pwede, no? Cesar Cruz, shout out. Masakit talaga sa ulo yung ginawa ng defense, lalo na lumitaw na kaya nagbanta si BP dahil kay Atty. Solveca. Paktay, malamang lumipad lahat ang ulo ng mga attorney ni Inday. Nasabit patuloy si Atty. Lopez na ginawa nila. Hay nako, palagay ko si Atty. Ligutan lang ang katapat niyang lahat ng abogado ni Inday. Maski si Congresswoman Luistro o kaya si ewan ko kung ang klase mga abogado to. Bagay, napakahirap talagang magpanalo ng mga ganyan, maglaban ng mga ganyan. Hirap yan. Lized, gandang gabi sa Rox at sa lahat ng mga ka-warriors. Shelly Jaser, shout out ha. Pasalamat si BBM Karox kasi may Atty. Castro para barahin lagi ang mga kagaguhan ng mga DDS. Totoo! Na-appoint na naman si si Benhur Abalos. Bakit si Senator Trillanes hindi na-appoint? No? Si Senator Trillanes ang dapat na-appoint dahil siya talaga nakipaglaban mulat sa poll. Section C. Shelly Jaser. High blood lang. Nagpa-hospital, arrest na. Madali lang yan. Pababain, lagyan lang ng ice sa batok. Ibang klase talaga ang sikat na magnanakaw. May special treatment only in the Philippines. Totoo ka, Shirley. High blood na hospital, putang ina. Ako tagal ko ng high blood. Meron akong losartan. Tapos meron akong Omron. Ayan twice a day ako nag-check ng blood pressure ko. Hindi naman ako na-hospital. Tangina naman. Ano ba yan? Ewan. Sumagot si 3J Siopo. Feeling entitled Ganun talaga pag mayamang politiko. Pero kung mahirap na tao yan, sa kulungan ka, magpapagaling. Totoo yan. Only in the Philippines. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox and all warriors, ha. Miguel Edwin Mike, shout out, my friend. Eto. Nel Rapano, shout out. Mga bobo ang mga defense team. Hindi naman. Talagang napakahirap i-depensa yung ganyang klaseng. Tapos ang kausap mo pa, nagsasabi ng totoo, kagaya yung witness na una. Ni walang binabasa Pag tinanong nila, sagot diretso O, di ba? Ramon Valencia, shout out. Pinakita lang nila na magjowa yung dalawa. At itong si Robin Hood, hinahanap yung nag-record ng video. Sana tinanong niya si Piatos kung sino kasama niya na mag-vlog. Puro patawa no? PJ Siopo. Hello Sir Rox. Comedy ba o drama ang peg ng impeachment trial ni Sara? Ano ba ang peg ng defense? Si Pia drama ba ang peg o demanding lang? Si Kimo naman, consistent sa pagiging comedian. Hinahanap yung video daw ni Sara. Aguroy, Sana nung witness, Sabi nung witness, ako nga po yung nag-video. Sabi ni Kimo, ang hinahanap ko yung taong nag-video. Matawa ba tayo kay Kimo o maawa sa kanya? Ay, ewan.
3J show ulit. Sir Rox, well, si Auntie Claire kasi, daming gawain para isipin pa niya yung mga Pilipino sa Canada ng mga bastos. Pero para sa akin, dapat ituloy na lang para maging lesson sa mga nasa ibang bansa na maghinay sila sa kanilang mga ginagawa dahil wala silang sarili nilang bansa. O di kaya, nag-ask si Auntie Claire ng mag-public apology na lang at quits na sila. Hindi magpa-public apology, bayad yun eh. Tsaka naunawaan ni Auntie Claire ang kanilang sitwasyon. Nasa ilalim sila ng kapa ng mga demonyo. PJ Sir Rox, palagi ko, nagpapalakas pa si Pastor Jun Lagon. As far as I know na-surgery ata si Pastor. Napanood ko ang FB niya, kumakanta pa nga si Pastor. Kahit naman hindi nakakapag-comment si Pastor dito, baka nagbabasa naman siya ng mga comment. Kaya Pastor Jun, magpalakas pa kayo sa inyong maipagpatuloy ang inyong ministry. God bless and keep you safe. Always, all the time. Matagal pa yan si Pastor. Malakas na malakas, nakita ko kumakanta pa nga Baka bukas ako natatawag sa'yo, ayaw mo akong tawagan Rodelio Pilot, kasi alam mo, Jane, pag nag-usap kami niyan, baka kung nagpapalakas pa yan, baka hindi niya kayanin. Kasi pag nag-usap nga kami, sinasabi ko sa'yo, 2 oras, halos kulang pa. Oo. Sabi ko, Pastor, anong oras na ba dyan? Mag-aalas 12 na ng gabi. Baka inaanto ka na, Pastor. Oo. Tulog na tayo. Ginaganon ko siya. Kasi maaga pa dito Doon, alas 12 na ng gabi. Diyan, sa Amerika, di ba? Hotel Pilor ulit Hello po, Sir Rox. Kitang-kita talagang nalilis ang kaso sa pagbabanta kina BBM at dapat tuloy nila. Tuloy yung day 2 na paglilitis kay Inday Lustay. Ay, Sir Rox, mahaba pa ang aabangan natin. Lalo na mga tangang senador sa pagtatanggol kay Lustay. Ingat po tayo lahat. Si Lord ang nakaantabay sa mga nangyayari laban sa katotohanan. God bless us all po. Basta napakahirap yan. Napakahirap i-acquit niyan. Kasi nga, ang daming nakatutok ng mga matatalinong mga abogado. Attorney Mel Santa Maria, yung Jane Reyes, yung babae, Attorney Domingo Cayosa, dating President ng Integrated Bar of the Philippines, at marami pang magagaling na abogado para mapaniwala ang apat ang ating impeachment. Isa lang ang patay na. 3J Show po, Sir Rox, bakit nga ba nagkaganoon si Pia Cayetano? Bakit parang naging monster ang dating niya lagi sa Senado? Parang very unhappy sa buhay. Parang discontented sa buhay. Simula nang magpalabas sila ng drama action sa Senado. Parang nag-evolve siya biglang na isang maldita. Hindi lang nakamusta ang lagay nila during the action drama nila naghimutok na ang todo. At di na nakapag-move on. Malaki yan. Para maging ganyan ng isang malaki yan, malaki. Rodelio Alpiloro. Di naman nanay ang kasama sa kabutihan. Lord, kayo na po ang bahala na magkaroon ng katarungan ang inang bayan. Nga. Kapista po na shout out Good morning po sa mga ka-warriors. Elizabeth Iscario, good morning, Sir Rox. Pinapaikot lang naman ng defense ang hearing na yan. Alam ng buong mundo na totoo ang threat na yan. Ginagawa lang tayo mga bobo at tanga ng mga defense na ito. Nagbabayad si Sara ng bilyon dito sa mga kinuha niyang mga abogado para idepensa lang ang isang kriminal at totoong demonya. Kayo lang ng mga DDS at pro-Duterte senator ang naniniwala sa mga ito. Totoo yan, Elizabeth. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7, Alcantara, Christian Sen, Analisa Apolinar, shout out Sabi ni Tia Delio. Mga pulpol. Sobrang mga inutil. Tang inamin ninyo mga buwisit. May taulo. Bye, Sir Rox. What is the real agenda ba talaga sa pinutukan ng lintik na impeachment hearing na to?
Ba, hindi ko rin alam. Di ba, para may mapatunayan po, the real truth and nothing but the truth, to let the whole world knows na itong si Topak Sayad isang satanas na halimaw at napakarami po niyang nilabag na batas. Tulad nga po nung nakasaad po sa batas, no one is above the law except Duterte. Ha? What is so special about her? At kailangan pa iikot-ikutin ng ulupong na depensa ang mga pangsalag po nilang puro lang galing sa imburnal. Puro mga mema lang. Wag lang di masabing sila talagang para sa depensa. Hoy, mga kulukotoy, pati dun sa mga pulpul at inutil na senador na kumakampi sa halimaw, ano pang oras at katakot-takot na kwarta ng bayan ang gusto ninyong ubusin dito sa katorya-toryang hearing na yon. Aber, manuhan kayong mga pinutukan kayo ng lintik na mga halimaw kayo, tantanan nyo na palabas nyong drama na puro lang nakakasuka. Magkaalaman na talaga si Rox. Masyado na pong nag-uubos ng panahon at kwarta ang mga pinutukan ng lintik. I-acquit nyo na kung i-acquit nyo ang pambansang halimaw. Bakit pinagtatagal pa? Total, karamihan din sa ating mga senador nakahanda pong sumama sa hukay ng halimaw. Isa din yung pogi ng Cavite na akala po talaga si Rox para sa bayan, pero parang bukbukin din po ang utak at di nag-iisip. Di pa nag-iisip. Talaga po kaming taga Cavite, si Rox. Talagang wag ka pong masyadong kukumpiyan sa tatawa. Mas malimot po talaga. Mas malimit po talaga, sablay at semplang. Wala pong tibay na maasahan. Kaya, ang masasabi ko lang po, Sir Rox, inumin nilang lahat. Puro kayo mga buwisit, mga pulpol, mga leche. Hinam. Eat ulit devil. Ha? Prince Shervin ulit, Ha? Total, wala namang mapapalang tamang hustisya ang taong bayan sa inyo, mga pinutukan kayo ng lintik. Napakaraming mga kababayan ninyo ang nagtitiis ng kalam na sikmura, lalo ngayon tagbagyo. Mas mabuti pang sa kanila nyo gastusin ang katakot-takot na kwartang para nyo na lang ipinamumudmud sa tubig na walang kabuhay-buhay na hearing na yan. Puro pampasakit lang ng ulo at pag-aaksaya ng pondo ng bayan ang ginagawa ninyo. Na mga pinutukan kayo ng lintik, na mga timawa kayo. Tulog. Ha? Anong hustisya na aasahan mo sa magkapatid na Kawatano na parehong impyerno ang utak? Si Boy Lamon, si Boy Dila, yung magkapatid na sobrang nagkamal na salapi sa pangungurakot ng ina ang sobrang panlalamang sa kapwa. Puro po mga walang dinigdinad at puro halang ang mga kaluluwa ng mga walang takot po sa Diyos at mga halimaw na yan. Asan po dyan ang hustisya? Naku, Sir Rox, talagang mapapa-PI ka po at talagang inumin nilang lahat. Naku, ewan ko sa inyo. Oy, Sir Kuting. Kita mo na si Kuting. Gamitin mo naman ang latig mo. Nakakasawa na po. At di na po kinakaya ng lusartan ang mga high blood namin at Topak dahil sa sobrang nakapong lamya. Di mo mapatahimik ang mga buhayang ulupong mga buwisit talaga kayo. Ulit dahil. Jojo, shout out tol, good AM tol, at sa mga subscriber, 25 million per day daw ang gastos impeachment in 90 days. Ata ito, kaya sayang ang pera kung ito lang ang ipakikita. Kaya nga, hindi lang 25 million yan, hindi na ordinaryo, special yan Baka 35 million yan ha. Kalat ni Baya, shout out. Good afternoon, Kasani. God bless your family. God bless Kalat ni. Eddie Luna, my friend, shout out Wala yata si friend Eddie Friend Dolor Garcia, Ami Bingson.
Emans Kalananak, shout out ha. Mission accomplished mga boss. Oh, hanggang bukas pumuli. God bless. Dasal mga boss. Good night.